Marami ka na bang na-send na application online papunta dito sa New Zealand? Pero bakit kaya wala ka pa ring response na nakukuha mula sa mga employer? Hi guys! Ako nga pala si Pam at naninirahan ako dito ngayon sa New Zealand. Kung bago ka palang napadaan sa wall ko, follow ka lang, ay may contents about New Zealand and share our life here. Baka isa sa reason kung bakit hindi ka pinapansin ng mga employer dahil sa inyong resume. Madami ka namang work experience at maganda ang inyong career background. Ganito pa rin ba ang resume na sinesend mo? Naku, hindi talaga papansinin ng mga employer yan. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng resume na New Zealand format. Ibig sabihin ay ito yung mas familiar at mas preferred ng mga New Zealand employer. Gagawin lang natin dito yung pinakasimple at madali. Unahin na natin ang personal details. Sa taas ng inyong full name ay ilagay nyo ang inyong complete address, contact number, at email address. Hindi nyo na po kailangan ilagay dyan ang inyong birthday, edad, height, or weight dahil hindi po yan ang tinitignan ng employer dito. At hindi na rin po required ang paglalagay ng picture. Ideally, dapat 1 to 2 pages lang ang inyong resume. Mas okay na gayahin ang format ng full name nyo na nakalagay sa passport. Include the country code sa paglalagay ng contact number. At gumamit po tayo ng mga formal and professional email address. Iwasan nyo na po yung mga email address na parang Jejemon. Alam nyo yan, yung mga mahal ko _23 or chikababe@gmail.com. Gawin nyo po itong simple at mas professional. Next part, ang career objectives or professional summary. Sa part na to ay ilalagay mo ang kaunting details about yourself. Gaano na ba katagal ang work experience mo? What are your career goals? Bakit ka na-attract na mag-apply sa job? At kung ano ba ang may ko-contribute mo dun sa company. Mahalaga ang part na ito para sa mga employer dahil dito pa lang pwede na silang mag-decide kung pwede ka nilang i-decline or i-shortlisted. Next part ay ang experience. So work experience ay unahin ilagay ang pinaka-recent job role. I-include nyo yung mga duties and responsibilities nyo. Kasama ng taon kung kailan kayo nagtrabaho. At kung meron kayong mga na-achieve sa inyong previous job, ay pwede nyo rin i-include dito. Let's say matagal na kayo nagtatrabaho at marami na kayong pinagtrabahuan na company. Mga more than 5 or nasa 10 na, ilagay nyo lang po yung mga work experience nyo na relevant sa trabahong ina-applyan nyo. Under work experience ay ang education. Kung ikaw ay college graduate, ay hindi mo na kailangan ilagay dyan kung saan ka nag-high school or nag-elementary. Sa part na to, ilagay mo lang ang iyong highest educational attainment. Kung meron kang postgraduate ay ilagay mo rin. If you have license, registrations, or any certificates ay pwede mo rin ditong i-include. At kung may mga volunteer jobs kayong ginagawa ay ilagay nyo rin ito dahil malaking factor din yan para sa mga employer. Sa last part ng resume nyo, ang character reference or mas tinatawag dito sa New Zealand na referees. Ito yung mga taong pwedeng tawagan ng inyong employer para i-verify ang inyong work history, magtanong about your personality and skills. Kaya dapat mas okay na ilagay dito yung mga previous na boss nyo or mga katrabaho nyo. Pwede mo rin naman ilagay sa baba na referees available upon request. Para naman po sa gabay ng inyong pag-a-apply, meron po akong vlog about online websites na pwede nyong pag-applyan ng trabaho, mga legit agencies sa Pilipinas na nagpapaalis papuntang New Zealand. Para po sa mga sample templates ng cover letter and resume, pwede po kayong pumunta sa careers.com.nz dahil anuman ang na-discuss ko dito ay doon ko rin po nakuha. Ito na ang panahon para i-upgrade mo ang paggawa ng resume mo. Kumpara nga sa ginagawa nating resume sa Pilipinas, sa ganitong paraan ay mas na-highlight nito ang ating mga skills and qualifications. At madali itong nakikita ng mga recruiter and mga employers. Gusto mo ba ng mga New Zealand contents? Follow for more!